where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Isang makapagpalang linggo sa bawat isa sa atin. Ako po muli si Pastor Roy Martinez, ang Senior Pastor ng Jesus the Shore Foundation Christian Community Church. Tayo po ay magkapatuloy muli sa ating aralin sa ating series entitled Be Still. It is a series of messages on Psalms 46. Tulad ng sinabi ko nung last Sunday, ay ang Psalms 46 ay napakagandang Psalms sapagkat ito ay nagsisimula direkta sa pagtukoy doon sa katangian ng ating Diyos at paglalarawan kung gaano siya katapat na Diyos kung tayo ay magtatapat at magtitiwala sa Kanya. Para higit natin itong maunawaan, magandang tayo ay magtanong kung kailan ito nangyari. Ang pangyayaring ito ay may ugnay natin sa panahon ng paghahari ni King Hezekiah, ang anak ni King Ahaz, kung saan si King Ahaz ang matatawag nating pinakamasama na uri ng hari doon sa Southern Kingdom o sa Judah. Ito rin ay panahon ni Prophet Isaiah at ni Micah. Kung ating balikan ang 2 Kings 17 to 19, ating ma-overview ang damdamin ng paglalarawan ng sumulat ng Psalms 46. Si King Hezekiah na hari or leader ng Judah o Southern Kingdom ay sinira niya ang lahat ng Diyos-Diyosa na itinayo ng kanyang ama at kanyang ipinaayos ang templo at nakipagsundo siya sa Northern Kingdom kay King Hoshea at inisintabi muna nila ang mga hidwaan bilang isang bansa at hinikayat niya ang buong Israel na i-celebrate yung Passover Feast. Alam natin ang Passover Feast, ito yung time na ang Angel of Death sa Egypt ay nag-Passover doon sa bawat pamilya ng mga Israelita at sila na-spare sa kamatayan sapagkat yung hamba nila ay may dugo ng mga tupa at kambing. At nagkaroon ng great restoration of faith nung panahon ni King Hezekiah. Bagamat nung panahon ni King Ahaz ay nagbabayad sila ng buwis sa Assyrian Empire, ipinagpatuloy muna ni King Hezekiah ang pagbabayad hanggang sa maiayos niyang patubig sa palibot ng Jerusalem para protektahan ang Jerusalem sa mga gustong sumakop at pinatibay niya ang sandatang lakas. Nung nakita ni King Hezekiah na kaya na at sapat na ang kakayahan ng Jerusalem para lumaban sa Assyrian Empire, ay pinatigil niya ang pagbabayad ng buwis. At sa pagkakataong ito ay ang Assyrian Empire ay nagalit at nagmarcha patungo sa Jerusalem.
tinalo ng Assyrian Empire ang Huda, at katulad ng pagkatalo ng Northern Kingdom, tinalo rin ng mga Assyrian Empire mga ilang taon na nakalipas. At ngayon ang Assyrian Empire ay nagkampo na sa palibot ng Jerusalem at kanilang sinimulan ng takutin ang bayang ng Jerusalem. Tinatakot si King Hezekiah ng mga Assyrians. Sinasabihan siya na sumuko na. At kahit mga sundalo niya o maging ang Diyos ng Israel ay hindi kayang manalo sa Assyrian Empire. Ngunit sinabi ng Diyos kay Hezekiah sa pamamagitan ni Prophet Isaiah na ganito. 2 Kings 9:19-32 hanggang 34. Therefore, this is what the Lord says concerning the king of Assyria. He will not enter the city or shoot an arrow here. He will not come before it with shield or build a siege ramp against it. By the way that he came, he will return. He will not enter the city, declares the Lord. Look at this. I will defend the city and save it for my sake and for the sake of David, my servant. And true enough, mga kapatid, pagkagising sa umaga, nakita ng buong Jerusalem ang about 185,000 na mga patay na Assyrians sa palibot ng Jerusalem without a single arrow shoot or siege ramp na ginamit para akyatin yung muog ng Jerusalem. At ang kanyang hari na si Sennacherib ay tumakas pabalik sa Nineveh, ang kapital ng Assyrian Empire, kung saan mga ilang araw na kalipas ay pinatay naman siya ng kanyang dalawang anak habang siya ay nagsasamba doon sa kanilang templo. Paano ba natin may ugnay ang kwentong ito sa ating kapanahunan? Last week ay napag-usapan natin na ang ating Diyos ay ang ating refuge, ating strength, and a very present help in times of trouble. Kaya moving on, patuloy nating damhin ang damdamin ng sumulat ng Psalms 46 upang patuloy tayong makapamuhay ng payapa at may kasaganaan sa gitna ng mga banta ng kahirapan at sakit. Samahan ninyo muli kami sa umagang ito at pangunahan tayo ni Pastor Michael Mariano sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At palakpakan natin si Pastor Michael Mariano sa buhay niya, ang ating kamanggagawa at kapatid sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating mga kapatid na sa kanya-kanyang tahanan at ngayon at sa lahat na maabot at makarinig ng ating pag-aaral ay patuloy tayong ingatan ng Panginoon sa gitna ng krisis na kinakaharap natin at ng buong mundo. Ako si Pastor Michael Mariano, Evangelist Pastor ng Jesus the Sure Foundation, at ang ating pagpapatuloy ay ating munang balikan ang unang bahagi ng ating series entitled Be Still, a series of messages on Psalms 46. Remembering who God is. The three things to remember who God is in the midst of crisis. Number one, remember that God is our refuge. At ang number two, remember that God is our strength. And the lastly, remember that God is our present help in trouble. Sa ating pagpapatuloy, ating basahin ang Psalms 46 verse 4 hanggang 7 ng New King James Version. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her. Just at the break of dawn, and the nation raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us, and the God of Jacob is our refuge. Selah. Let me share with you the three reasons why we can live in God's provisions and peace. Number one, because He is a God of provision. Never na pinabayaan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Palagi ang nilalarawan ng Diyos na ang mabuting pastol ay mabuting provider. Sabi nga ng Psalms 46 verse 4 ng New King James Version, there is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. Ang salmista ay naglalarawan ng isang ilog na nagbibigay provision sa Jerusalem.
Napakalaga nito na paglalarawan dahil wala naman talagang ilog sa loob ng Jerusalem. At may mga ilang batis pero wala namang naitala na ilog sa Biblia sa loob ng Jerusalem. Ang river ay madalas na naglalarawan ng provision and peace. May mga naiinom ang tao, may mga gamit sa pagluluto, pagligo, panglinis sa bahay, at marami pang iba. Kapag may tubig, payapa at ang isip natin. Itanong mo sa mga magulang natin, sasabihin nila, di ba rin ang walang kuryente, basta wag lang mawalan ng tubig. The moment na tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus sa buhay mo bilang iyong personal Savior and Lord, ay nagiging kabilang ka sa Kanyang kaharian. At kapag ikaw ay kabilang sa Kanyang kaharian, ay inako ng Diyos ang mga responsibilidad sa buhay mo bilang Kanyang mamamayan. Sabi nga ng Psalms 23 verse 1 and 2 ng New Living Translation, "The Lord is my shepherd, I have all that I need. He lets me rest in the green meadows. He leads me beside peaceful streams." Pag ikaw ay na kay Lord, hindi ka niya pagkukulangin. Sa ibang salin, He leads beside still waters. Pinapahinga tayo ng Lord sa kaiisip ng mga pangangailangan natin. Inaakay niya tayo sa tahimik na batisan. Sabi ng Psalmista David, "The Lord is my shepherd. I have all that I need." Magkaiba po ang needs and wants. Ang basic needs ng tao, food, clothing, and shelter. Sabi ni Lord, kapag ikaw ay magiging kabilang sa aking mamamayan, ng aking syudad, aakuin ang lahat ng kailangan mo. Sa panahon natin ngayon, bawat syudad ay may mayor bilang namumuno. At pagdating ng mga krisis, sila po ang tutulong sa ating nasasakupan para hindi magutom, hindi magkasakit, at makapamuhay ng ligtas at payapa. Kung sa lumang kadahilanan, binibigo nila tayo. Minsan, mabagal ang tulong, hindi sapat ang tulong, at ang iba ay hindi nakakatanggap ng tulong. Tandaan natin ito, kapag ang Diyos ang nangako ng tulong, makakaasa tayo, makakarating ito. At ito ay magbibigay ng kasapatan sa lahat ng aspeto ng mga buhay natin. You will have everything you need because He is a God of provisions. Amen po ba? The 3 reasons why we can live in God's provisions and peace. Number 2, because He is a God nearby. Ang isa sa mga katotohanan tungkol sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako. At Siya ay God is omnipresent. Walang lugar sa mundong ito na walang presensya ang Diyos. Walang pagkakataon na iniwan ka ng Diyos. Alam mo, ang Diyos ay lagi nasa atin, hindi natutulog, 24/7. Tulad na nabanggit ni Pastor Roy kanina, ang setting ng Psalms 46 is about kay King Hezekiah, kung saan ang banta ng Assyrian Empire sa lungsod ng Jerusalem ay nakakatakot. Alam naman natin na ang Assyrian Empire ay isa sa pinakamalaking imperyo. Kaya galit si Prophet Jonah sa kanila. Kaya nung inutusan siya ni God na pumunta ng Nineveh, ang capital ng city, ang Assyrian Empire, ayaw niya pumunta kasi galit siya. Alam niya ang kalupitan ng mga tao doon. Nung panahon yun, ang totoo, ang banta ng Assyrian Empire, kahit nga daw ang Diyos ng Israel ay hindi sila kayang pigilan para sakupin ang Jerusalem. Madalas, para matalo mo isang syudad noong unang panahon ay palibutan mo ito ng iyong sundalo. Walang makakapasok na pagkain sa loob ng syudad. Haharangan ng tubig, ng daluyan ng tubig. At ito ay para walang mainom yung lahat na nasa loob ng syudad. At hanggang sa isang araw, kusang susuko ang lahat na nasa loob ng syudad. Bakit? Dahil sa gutom. Bagamat pinalibutan ng kaaway ang labas ng syudad, ang salmista ay naglalaraw na hindi kaya matinag ang syudad ng Diyos, sapagkat ang tulong ng Diyos ay maasahan. Sabi nga sa Psalms 46 verse 5 ng New King James Version, God is in the midst of her. Her represent ng city ng mga pamilya ni Korah. She shall not be moved. God shall help her.
just a break of dawn. Alam niyo po na ang damdamin ng author nito, no, sinulat niya sapagkat napapalibutan na ng Assyrian Empire ang kanilang lugar. Sila na natitirang syudad. Kaya ang damdamin niya ay malapit ang Diyos sa kanila. Alam nila may Diyos na tutulong sa kanila na nasa kalagitnaan ng Diyos. Just at the break of dawn at makakasumpong ng bagong umaga sa kanyang bayan. Kaya nga makakaasa tayo na kapag tumawag tayo sa Kanya ay lalo nating masusumpungan ng presensya ng ating Panginoon. Sabi nga sa Psalms 145 verse 18 ng New King James Version, "The Lord is near to all who call upon Him." Take note, to all who call upon Him in truth. So, sabi ng Biblia, napakalinaw, si Lord ay mabait, si Lord ay malapit sa mga taong totoong tumatawag sa Kanya, totoong nagsisik sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang lahat ng tumatawag sa Kanya na ayon sa katotohanan, yan ang ating Panginoon. Kaya, look at this verse. Psalms 34 verse 18, easy to read version. "The Lord is close to those who have suffered disappointment. He saved those who are discouraged." Hallelujah. Disappointed ka ba dahil wala kang trabaho, wala kang kita, wala kang makain? Discouraged dahil wala ka nang malapitan. Alam mo guys, sa ganitong pagkakataon, mas lalong malapit ang Diyos sa atin. Hello? Kung alam mo, ang Diyos ay nasa atin, malapit sa atin ng Diyos, at punong-puno ka ng problema. May isang kwento tungkol sa donkey. Yung donkey, habang naglalakad, nahulog sa balon. At nung nahulog sa balon yung donkey, pumunta yung may-ari ng donkey, yung farmer. Naisip niya na ang hirap kunin, pinipilit niyang kunin yung donkey. Pero nung nag-decide na yun na hayaan na lang yung donkey dahil total matanda na naman yung donkey at saka yung balon wala na naman tubig. Kaya tinawag niya yung mga tao niya. Sabi niya, tabunan na lang natin yung donkey. Total matanda na naman to at wala na rin naman tubig. Hayaan natin tabunan siya ng buhay. Alam niyo ba guys, yung donkey may isang ugali. Habang tinatapunan siya ng lupa, kada pala, ang donkey ay nagsishake-shake, nagsishake-shake siya at tumakbong pataas, nag-step up pataas siya hanggang sa patuloy siyang tinatapunan bawat pala, shake lang siya hanggang sa nakalabas siya, naligtas yung donkey. In the same way, katulad sa atin, dahil ang Diyos ay nasa atin lang, kasama natin ang ating Diyos. Ano mang problema ang kinakaharap mo, ano mang pinagdadaanan mo, ano mang hugot meron ka, alam mo, i-shake natin yan, ipagpag natin yan, dahil nandyan ang Diyos, kasama natin. Amen po? Pangatlo, 3 reasons why we can live in God's provisions and peace. Because He is a powerful God. Look at this verse. Psalms 46 verse 6. "The nation raged, the kingdoms were moved. He uttered His voice, the earth melted." Nagkakagulo ang mundo at ang kaharian. Alam niyo mga kapatid, sa tinig ng ating Panginoon, nagugunaw ang mundo. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung tinatawag ng theologians, omnipotence of God. God is Almighty. Ang limited ang kanyang power. Hello? Hindi siya napapagod. Hindi siya napoprostrate. Walang hirap. Walang mahirap sa Diyos. At kaya niyang sagutin ang lahat ng panalangin in an instant. Nalilito man ang mga tao, nagagalit man ang mga bansa kung bakit walang pagkilos ng Diyos. Nawiwinda ang mga bansa sa virus na ito, sa COVID-19. Alam nyo mga guys, isang salita lang ng Diyos, kayang tunawin ang lahat ng gawa ng kaaway. Minsan, nababagalan ng mga tao, nababagalan tayo sa pagkilos ng Diyos, pero hindi natin maaring diktahan ng Diyos. Ang magagawa lang natin ay ang pagkatiwala ng pagkilos ng Diyos dahil wala namang mahirap sa Diyos.
Can you say amen for that? Sabi nga ni Jeremiah sa chapter 32 verse 17, "O sovereign Lord, you made the heavens and the earth by your strong hand and great powerful arm. Nothing is too hard for you." Walang mahirap sa ating Diyos. Hindi na, lahat ng bagay kaya niyang gawin. Tignan natin ang Panginoong Hesus. Ang buhay niya ay nagpakita ng kapangyarihan na galing sa Diyos. Pinatigil niya ang unos. Isang salita niya lang, natuyo ang puno ng igos. Ginawa niyang alak ang tubig. Pinagaling niya lahat ng may sakit. Pinadilat niya ang bulag. Nagpalakad ng pilay. Bumuhay ng patay. At pati demonyo ay nawiwindang sa kanyang mga utos. Dakila ang kanyang kapangyarihan dahil siya ay Diyos. Yan ang kapangyarihan na nais ng Diyos na maranasan natin. Kaya, tignan niyo ang prayer ni Paul para sa atin. Sabi sa Ephesians chapter 1, verse 19 hanggang 20 ng New Living Translation, "I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms." Isang mapagpalang katotohanan. Gusto ng Diyos na maunawaan natin ang greatness ng kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Yung power na bumuhay sa Panginoong Jesus mula sa mga patay, available din para sa atin. Maraming tao piling niya ay powerless. Pakiramdam nila ay biktima sila, kapos sa mga pangangailangan. Sabi ng Diyos, iniimbitahan ko kayong lahat na gamitin sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Ideklara natin sa pangalan ni Jesus na magtatagumpay tayo laban sa COVID-19 na ito. Magkakaroon tayo ng makakain sa araw-araw. Ang pamilya natin ay magiging malusog, walang magkakasakit sa gitna ng banta ng virus na yan. Ang buhay po, mga kapatid, ay isang series of choices na maaari pong pumiling lumago sa gitna ng problema o maaring ma-discourage ka sa gitna ng iyong problema. Alam niyo guys, ang nais ng Panginoon ay gawin mo, piliin mong huwag ma-discourage kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo. So, Pastor, anong gagawin namin? Alam niyo mga kapatid, by focusing God's power rather than your own problem. Kaya you need to focus not on your circumstances but on Christ. Circumstances, ano ba meaning? Circumstances, kondisyon na nangyayari sa buhay. Problema, mga bagabag, sakit ng ulo kakaisip ng solusyon, problema sa mag-asawa, pressure sa buhay, ang tawag dyan ay circumstances. You need to focus, alam niyo kung saan, not on your situation, but on the Savior, sa ating Panginoong Hesus. Ano man ang sitwasyon na meron ka ngayon, lubog ka sa utang, umaharap sa malaking problema, problema sa pamilya, problema sa mag-asawa, hindi malutas-lutas, huwag natin i-focus doon ang ating oras. Yung buong lakas, huwag natin i-focus doon. Tandaan natin, nung si Jesus ay ginawa nating Savior and Lord sa buhay natin, inako na ni Jesus lahat ng problema mo. Na tayo ay sasamahan sa lahat ng sitwasyon sa buhay ng ating kakaharapin. Focus not on your problem, but on God's power. Meron Diyos na mas malaki kaysa sa problema natin. Kaya, kaya niyang tayo padalayin sa anumang uri ng problema meron tayo. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 1, verse 11 ng NCB version, God will strengthen you with His own great power. Ano ang purpose? So that you will not give up when troubles come, but you still be patient. Ang ating mga lakas bilang isang tao ay kinakapos, nauubos, pagkatapos ng isang malaking pagsubok, nawawalan ng lakas, mauubusan ka ng stamina, dahil ang ating lakas bilang tao ay mayroong limit. Ito ay hinihigop ng stress. Ito ay dahil sa problema na kinakarap natin. You need a power source bigger than yourself. Ano ba yung pinag-uusapan natin?
the 3 reasons why we can live in God's provisions in peace. Number 1, because He has a God provision. Number 2, because He is a God nearby. Number 3, because He is a powerful God. Makasisigurado tayo sa 3 reasons na ito, mapapanghawakan natin at maasahan. Bakit? Dahil binigyan ng diin ng sumulat ng Psalms 46 sa sinabi ng Psalms 46 verse 7. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Pagkatapos ng sabihin ng Psalmista ang 3 reasons, ay sinabi ng the Lord of hosts is with us. Ito ang isang garansya na makakapamuhay tayo ng may kasaganahan at kapayapaan sa gitna ng krisis na ito, sapagkat sabi ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay isa siyang ating tanggulan. Siya ang magliligtas sa atin sa kuko ng COVID-19, sa kuko ng kahirapan, sa kuko ng takot. Amen po ba? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, makakamtan natin ang mga pangakong ito ng Diyos. Kaya kapag tinanggap mo si Jesus, ikaw ay naging bahagi ng bayan ng Diyos. Ikaw ay mamamayan ng city of ni God. Pangalawa, kasama mo palagi ang Diyos. At pangatlo, ang kapangyarihan ng Diyos ay magagamit mo sa anumang sitwasyon na iyong kinakaharap. Mga kapatid, tayo po'y manalangin para sa ating kaligtasan at sa hamon sa banta ng COVID-19. At tayo ay umaasa sa ating Panginoon. Sige po, tayo po manalangin. Father God, salamat Lord sa message mo sa umagang ito na dapat ma-absorb namin Lord ang 3 reasons why we can live in God's provisions and peace. Dahil alam namin Lord, ikaw ay mayaman sa provision Panginoon, sa pagpapapala at mayaman sa lahat ng bagay, Panginoon. At kami narito, Lord, dahil alam namin hindi dapat kami magpanik dahil alam namin Ikaw ay nasa kalagitnaan namin. At patuloy, Lord, na hindi mo kami iniiwan 24/7. Panginoon, salamat, Lord, dahil Ikaw ay makapangyarihan. At ang dalangin namin, Lord, sa oras na ito ay magkaroon kami ng kalakasan, ng strength, ng inspiration, Panginoon, encouragement para sa amin mga kapatiran, sa mga makakanood, Panginoon, ng video na ito, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na makatulong sa kanila itong salita mo, Panginoon. At dalangin namin, Lord, ang aming membro ng church ay patuloy mo, Lord, na ingatan at patuloy din na kami umaasa, Lord, sa inyong tulong na kami ay hindi mo pabayaan. Especially, Lord, sa mga pamilya namin, sa mga mahal namin sa buhay. Lahat po, pati sa GC, sa mga kaibigan, friends, circle friends na umaasa, Lord, na humingi ng prayer request, Panginoon. Ang dalangin namin ay tugunin mo, Lord, sa pamamagitan ng buhay namin na ginagamit mo ay, Panginoon, ay makita, Lord, na kumikilos ka, Lord, na nakikita, Lord, na Ikaw ay mag-glorify, na Ikaw ay pupurihin, Ikaw ay sasambahin, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos, Diyos na tapat, Diyos na nagsasalita ng totoo, Panginoon, sa amin, na kami ay dapat magtiwala sa iyo, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin, Lord, you will never leave us nor forsake us, Panginoon. At dalangin namin sa inyo namin ipinagkakatiwala ang mga kapatiran namin at lalo na, Lord, yung mga nasa paligid sa buong mundo, yung mga infected, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na sila ay mabigyan ng lunas ng makapanibagong na imbento na gamot para sa COVID-19. Panginoon, maraming salamat po itong araw to, itong linggo na to, Panginoon. Bagamat ang mga kapatiran namin nasa bahay-bahay lang nila, ay hayaan mo, Lord, na makakuha sila ng kalakasan sa pamamagitan ng aming gawain ito, Panginoon. At patuloy kami umaasa sa inyo, Lord, na ito ay patuloy mo, Lord, na pagpapalain habang ang lahat ng bansa, ang sitwasyon, Lord, ay crisis at bawal pa lumabas. Kami ay nasa bahay-bahay lang, Panginoon. Salamat, Lord, at sa inyo kaming titiwala. Purihin ka, Ama, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa maiksing oras ng araw na ito.
Purihin po ang Diyos sa mga salitang ating patuloy na mapangahawakan sa gitna ng krisis, sa gitna ng mga kaguluhan. Alam natin na ang Diyos ay maasahan at mapagkatiwalaan, kaya patuloy lang tayong manahan sa Kanyang presensya. Amen. Patuloy lang tayong magtiwala sa Kanyang kakayahan dahil mas malaki ang Diyos kaysa krisis na ating kinakarap ngayon. At muli ay iniimbitahan ko kayo na patuloy na mag-aral sa mga susunod na linggo. Ay patuloy tayong manatili sa ganitong setup at samahan nyo kami palagi, even kayo ay nasa inyong kanya-kanyang tahanan, kayo ay patuloy na manalangin at ipanalangin natin ang ating mga namumuno sa ating bansa, ang ating mga scientists ay makadiscover ng gamot laban sa COVID na ito, at tayo ay makapagpatuloy na mamuhay na may kapayapaan at matapos na ang krisis na ito sa ating bansa. Salamat po, pagpalain tayong lahat ng Panginoon at siya pong bahala sa ating pangangailangan. Huwag nawa maubusan tayo na ang ating hapagkainan ng mga provision, dahil alam natin ang Diyos natin is a God of provisions. Tayong lahat, imo po, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa natapos na gawain. Salamat o Diyos sa iyong lingkod na ginamit, na nagturo sa amin about living in provision and peace because of you, O Diyos. Kaya salamat, Lord, patuloy na pagpalain mo aming kapatid, bigyan mo ng karunong bumula sa iyo, pang magamit pa ang buhay niya, at marami pa makakilala sa iyo, Panginoon, sa lugar na kung saan kami gumagalaw, O Diyos. Salamat po, O Diyos, purihin ka, dakilain ka, luwalhati lang yung dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. 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 Salamat po. Hanggang sa muli. To God be the glory po.